Okay, so guys, this time, turo ko naman yung sa tools, ha? Sa tools muna tayo. Okay, so, ayan lang natin to. Explain ko lang yung mga tools, guys. Mostly yung mga tools natin, guys, is halos same lang naman. Okay, so wala namang, dito tayo mag-start. Okay, so, simulan natin itong W. Okay, so yung W, guys, ginagamit lang naman yung W kapag navigate. Halimbawa, nakita nyo tong may kamay. So, ganyan. Ito lang yung purpose ng W. Okay, so yan yun. Para pwede kayong maglipat-lipat. Pero pag nagdo-drawing kayo, guys, or tawag dito, halimbawa, marami kayong mahaba. Ganyan. So, while nagna-navigate, guys, hold mo yung control. Okay, so madali lang to, guys, ha. Paano lang natin to, guys. Tawag doon. Isa-isahin lang natin tong mga tools na to. So, ganyan lang yung purpose ng W, ha. Ayan, para while naka-hold down ng control, para hindi siya maputol. Okay, so yun lang yung purpose ng W. Ayan, so usually, guys, yung mga tools natin dito, halos same lang naman. Okay, so sabi din, hold the scroll wheel to flip and enter 3D mode. Okay, so pwede din to, guys. Sa 3D mode naman, pwede din natin gamitin yon. So, press akong W, hold ko yung control. Kanina, while nagle-label, hold ako control. So, this time naman, iba naman. Pag press ko ng W, guys, i-click ako ng hold control. Okay, so try natin to, ha. Sabihin na lang natin, mag-label muna ako dito. Kunyari lang to, ha, mag-label ako. Meron akong ganyan. So, kung mag 3D mode ako, guys, nakita nyo, sa 3D mode naman, pwede ko siyang ikot-ikutin yung view. Gamit yung W, pero naka-hold ako ng control. Okay? Para makita natin yung 3D view. Okay, so galaw-galaw mo lang yung mouse nyo. Okay, pag ginalaw nyo yung mouse nyo, makikita nyo yan, yung 3D or yung 3D view. Okay, so ganyan. Okay, so sa bawa, ganyan, naka-view tayo. Ayan. So wala pa siyang roof. So iba yung, natin, plain lang siya kapag ganito, wala siyang roof. Okay, so di ba madali lang naman yung mga tools. Common lang yung mga tools, guys. Okay, so common lang yun. Halimbawa, kung gusto mo naman to, tilde key, ayan. So makita natin dito, lalo na pag meron ng roof, guys. Sabihin natin, maggawa muna tayo para makita nyo. Lalo na kapag merong roof, makikita nyo yung kaibahan. Okay, so drag lang natin yung ating 9. Okay, so pindot ako ng naka 3D mode ako, ha. So hayaan lang natin siya mag-red, guys. Okay, hayaan lang natin mag-red. Sample lang naman to kasi nakagawa na natin. Marami na tayong videos regarding dito. Okay, so pag ganyan, makikita natin dito sa 3D mode, ayan, nakita nyo meron siyang slow. Tawag dito, may kulay siya. Okay, so ganyan. Okay, so sample lang to, guys, ha. Sample lang yan. Ayan. Okay, so ganyan. So while navigate, ayan, so W lang yan, guys, ha. Tapos hold control. Okay, ito naman, kapag tilde key, kapag gusto mo makita yung, ayan, yung kulay niyan sa loob. Okay, so next natin, guys, A naman is select. Okay, so ano lang gamit nun? Pag nag-press ka ng A, select lang. Ayan, select ko to, pindutin ko to. Ayan, pipindot ako dito, select ko to. Ayan, yun lang, ganun lang siya kadali. A. So usually, same pa din naman yung mga gamit natin sa tools. Ayan, pag pindot tayo ng letter A, okay, is select. Tandaan nyo yan, ha. Ito, add point, tsaka delete point. Okay, so meron tayong 1, tsaka 2. Okay, so paano gagawin yan? Sa add point. So, maglagay tayo dito, guys. Halimbawa, mag-add ako ng point dito. Sabihin natin mag-add ako ng point. So, select natin tong line. Press 1. Nakita nyo, meron ng point. Okay, so dagdagan natin yan. Maging dalawa. Ayan, so dalawa na yung point. Okay, so tatlo. Add point is number 1. Okay? So, pwede nyo yung gawin. Like, for example, mag-add ako ng point dito. Gusto ko siyang lagyan dito ng another frame. So, pwede yon. Okay? So, sample lang to, guys, ha. Halimbawa, ayaw ko na ng point. Bawasan ko to. Delete ko to mga to. Press lang ako ng number 2. Okay? So, ayan. Number 2. Nawala na yung mga points. Okay? So, gets nyo to, ha. Madali lang naman ang add point tsaka delete point. Okay? So, sample lang naman yan. Next natin, cancel wall.
Okay, so tandaan nyo tong number 3 guys. Kasi meron itong secondary, tsaka attached, tsaka independent. Tinatanggalan natin to ng wall. Okay, so from here, from 3D view guys, para i-cancel natin tong 3D view, press natin 0. Okay? 0. Nakita nyo, nawala na siya sa 3D. Ayan. So, cancel wall. Lagay natin, meron tayong wall dito. Sample. Para mawala tong wall guys, i-cancel natin yung wall. Select lang natin tong wall, tapos press number 3. Okay, number 3. Okay? Tandaan nyo yun ha, number 3. Okay, so lagyan natin ng wall. Cancel ng wall is number 3. Okay, so tandaan nyo yun mabuti ha. Ito, copy base natin guys or shared base. Halimbawa dito guys. Halimbawa dito. Halimbawa, mag-copy tayo ng frame. Ulitin na lang natin kasi pangit yung gawa natin. Bakit naka-M? Sorry, naka-M mode ako. Magkatabi kasi. Okay, so halimbawa guys, mag-copy dalawang frame. Halimbawa lang to ha. Meron dito isa. Copy ng base. Tapos, meron tayong isa pa dito sa kabila. Pwedeng magkadikit, pwedeng hindi guys ha. Pwedeng magkadikit, pwedeng hindi. Halimbawa ito. Lalagyan natin ng ganito lang yung base niya. Pag titingnan natin dito guys, hindi sila pantay. Para maging pantay to, so dito natin gagamitin yung number 6. So i-click natin tong maiksi. Kung ano yung last mong pipindutin, yun yung ikakopy mo ha. So click natin tong maiksi, click natin yung mahaba, press natin number 6. Nakita nyo? From maiksi, select ko to. Shift ang ginagamit ko ha, para select yung gusto kong i-copy. Ito, and press, di ba ang kanina ang tinuro natin, ang select is A. So, select, nakita nyo guys, lumipat ako dito, from here, from W, okay, to, yung hand tool, tumakbo siya dito or tumalon dito sa select. Para maklik ko tong isa, hold ako ng shift, para makaklik pa ako ng isa pa. Okay, so, press ako ng 6. Hindi ko napindot. Press ako ng 6, ayan, so, ganun lang yung function ng number 6. Okay po, tandaan nyo ha, yung isa, number 3, cancel wall. Okay, ang number 3 is cancel wall. Ang number 6 is copy paste ng wall. Ay, hindi pala copy paste. Ano lang siya, copy mo lang yung sukat or shared na height ng wall. Okay, so from halimbawa, ganito, maiksi, okay, select, and then select sa kabila, gamit ang shift, press number 6, ayan na. Okay, so yan yung function ng number 6. Okay, so tandaan nyo yan mabuti. Hide, select, J shape. Okay, so dito guys, may importante tong J tool na to guys. Kasi halimbawa guys, napakarami nyo ng, ang dami na nating layers. Sabihin natin marami na tayong layers. Okay, so sabihin natin ganito. Sample lang to guys ha, bibigyan ko lang kayo. Hayaan nyo lang yung mga shapes. Okay, so ayan nyo lang yung mga errors. Okay, kasi sample lang naman to. Okay, so halimbawa guys, gusto kong alisin to or itago itong view na to. Okay, gusto ko tong itago para ma-select ko yung ibang view. Okay, so ang gagawin ko, select lagi guys ha. Select. Nakita nyo to? Yung arrow, A, select. Kasi every time na meron kang pipindutin, lagi mong pindutin yung A. Kasi ang A is select. Okay, so A, then press natin si J. Yung function ng J is to hide. Nakita nyo? Hindi yung delete guys ha. Hide lang yun. So halimbawa ito gusto ko pa itong i-hide. Ito din gusto kong i-hide. Ito, J. Ito din gusto kong i-hide. J tool. Okay, so halimbawa gusto mo lahat i-hide. O sabihin natin ito, select ko to. Gusto ko tong i-hide lahat para ma-select ko yung other mga nakatago dun sa likod para ma-group. So, napaka-importante nitong J tool kasi like for example, meron pang mga mahirap na mga buildings dito sa likod. Okay, halimbawa, meron ka pang mga building dito sa likod na hindi nakikita. Sabihin na lang natin, meron dito, naka-cover na ganun. So, hindi mo to ma-select. Okay, so, gagawin mo, J tool. Okay, so, sumama siya. Okay, so J tool para mawala. Pag gusto mo ibalik, J tool lang din ulit. Okay?
Kita nyo na? Yun lang yung J tool ha. So, ito, select ko to. Mawawala yung mga yan. Okay? Mawawala yung mga yan. Pag gusto ko siyang ibalik, select lang din. Then, J tool. Select ka lang dito sa outside. Okay? Huwag mo siya lang. Kasi pag mag-select ka dito, pipindutin mo, yung pinipindot mo, yung mawawala. Okay? Yung pinipindot mo yung mawawala. Pag nag-select ka dito outside, kahit saan dito na view, pag nag-J ka, babalik silang lahat. Okay? So, napaka-importante nito guys, pag mag-group ka ng marami, hindi mo siya laman, halimbawa ito magkakatabi, dikit-dikit, hindi mo ito ma-select tong ganito kasi matatamaan yung ibang building. Ganyan, matatamaan yung ibang building, yung mga side walls nila. So, gamitin nyo yung J. Okay? So, pwede nyo unti-untiin, ayan. Tapos, pwede na ngayon dito mag-group yung isang buong building. Halimbawa, meron ka pa dito layer dito. Okay? So, meron ka pang dito. So, pwede mo na dito mag-group yung mga to. Okay? Kasi nga, naka-hide na yung iba. Tapos, kung gusto mo ibalik, J-tool lang ulit. Okay? So, mahalaga ang function ng J-tool, ha? Okay. So, iyan pa rin naman. Hide all slope. Ginamit na natin yung Alt-J kanina. Pwedeng Alt-J, pwede rin select. Okay? Paras lang yun sila, guys. Hide ng wall, Shift-J naman. Okay? So, wall lang daw yung hide natin. Shift-J. Okay? Kung wall lang yung i-hide mo. Okay? So, ganun lang din naman yan. So, babalik mo lang, press ka lang ulit ng J. Okay? So, anong sabi niya kanina? Alt-J. Ayan. So, yun lang naman na wala. Okay? So, Alt-J. Okay. So, pag press natin ulit ng J, babalik na naman sila. Okay? So, tandaan nyo lang ito mabuti ha. Hide all slopes. Ang mawawala lang daw guys, itong mga bubong. Itong slopes. Ito may kulay blue. Okay? Tandaan nyo, Alt-J. Saan na ba yan? Ayan. So, nawala lang lahat yung mga bubong. Okay. So, balik lang natin. Select lang natin. Press tayo J ulit. Okay. So, goods na tayo dito. Okay. Sa J tools, madali lang tong J at gamit na gamit to guys ha. Ako lagi itong ginagamit kapag ka mahirap yung mga selection. O mahirap i-select yung ibang mga layers. Kasi nga, gawa ng napakadami na. Okay, so gamitin nyo yung J tool. Okay, so dito guys, itong drawing tool, F, G, 7, E, T, merge, trace. Guys, eto guys, alam na alam nyo to paano gamitin. Okay, kasi ginagamit natin to sa building repair. Siguro hindi ko na to isasabihin sa inyo kung anong gamit. Kasi syempre, alam nyo na, ang S is freestyle, tama, di ba? Pwede tayo mag-drawing ng kahit anong shape. Okay, pag F naman, syempre, right angle lang. Okay? Pag G naman, arc yun. Okay? Arc. Okay? So, alam nyo na to, di ba? Hindi ko na yan kailangan ituro, ha? Alam nyo na to. Ang repair tool naman, ang merge naman, is pagsamahin. Okay? Para pagsamahin yung dalawa. Halimbawa, ito. Pagsamahin natin to, merge lang sila. Ayan, nawala yung line sa gitna. Nakita nyo, may line dito. Pag minerge natin to, mawawala yung line sa gitna. Okay? So, madali lang yan. Next is, straight eto repair. Alam nyo na to gamitin since nakapag-work na kayo sa building repair. Alam nyo na yan gamitin. Ito na lang guys is draw Eve. Okay? Letter L naman yung sa Eve. Okay? So, yung mga Eve guys, ginagamit natin yan siya sa mga, meron tayo dito. Dito natin yan siya ginagamit. Oh. Actually, na-explain ko na yan sa mga, ito yung Eve. Ito may pula. Okay, na-explain ko na to sa ibang mga video ha. Okay, so hindi ko na-explain yan. Pag gamit niyan guys is letter L. Okay, kung halimbawa merong Eve dito, halimbawa lang guys ha. Halimbawa lang merong Eve dito. So maglagay tayo kunyari dito guys. Huwag nyo na intindihin yung ano ha. Kung straight ba o hindi. Kasi sample lang to guys. Mabilisan sample lang to ha. Okay, so halimbawa dito guys merong Eve dito. So, press tayo ng letter L. Minsan, ang Eve is dito lang. Tsaka dito lang. L lang yan siya guys ha. Yan lang yun siya. Magdedepende tayo kung gaano kahaba yung Eve. Meron naman the iba, mahaba. Okay? So, press lang natin yung L. Buong ganon. Okay? So, yan yung sample dito guys. Letter L lang to. Ayan, merong maiksi. Dalawang maiksi. Ayan, kung mapapansin nyo dito guys. Merong
sa area na to, meron di ba dalawang ganon. Tapos meron dito, ito yung eve. Ito. Okay, so palitan lang na, try natin palitan yung kulay ng eve. Okay, so ito yung eve. Ayan. Ito yung eve. Ayan. So dito yung kabila, yung eve niya is mahaba kasi malaki yung kanyang triangle. Okay, so mahaba yung eve niya ha. Okay, so magdedepende tayo kung mahaba ba siya o maiksi. Okay? Kung mahaba, edi habaan nyo din yung eve niya. Press letter L. Ganyan. Okay? Kung dalawang maiksi lang yung L, dito lang din tayo kung saan lang siya. Okay? Dalawang ganon. Okay? Meron din ibang eve guys na hindi siya nasa-select. Halimbawa kung meron ditong eve, hindi kayo makakapag-drawing. Sir, ayaw mag-drawing. Ayaw. Ayaw. Bakit ayaw? Ayaw mag-connect. Ayaw daw niyang mag-ano ng eve. Pwede tayo gumawa guys ng assist line. Okay? So sa assist line is number 9. Like for example, meron dito. Sample lang to ako. Meron ditong eve. Mag-press tayo ng 9. Okay? Then pwede na tayo mag-select ng eve dito. Okay? So pag dinilit natin to, X, itong X guys, para matanggal yung mga assist line. Okay? So nakita nyo, tatanggalin natin yung mga assist line. So nakita nyo, meron na ditong eve. Okay? So ang gamit ng eve is 7. L. Okay? Letter L ang eve. Okay? So madali lang naman to guys. Pahapyawan lang natin to guys ha. Maganda kasi pag alam nyo din kung paano sila gamitin. Okay, so dito naman, mark actual wall is yung corner. Okay, so dito yan siya ginagamit yung corner guys. Okay, ang corner guys is ginagamit para makuha natin yung distance. Okay, yung distance ng roof. Okay, yung bubong. At yung wall. Okay, so distance ng roof at ang distance ng wall. Okay, so ito yung kukunin natin. Okay, so yan yung wall. Ayan. Okay ha, so yun yung kukunin natin. Now, paano natin yan gagawin sa actual? So like for example guys, dito sa sample lang na to guys ha. Halimbawa guys, yung roof, wala kasi tayo hindi na ako kumuha ng sample. Okay, so sabihin na lang natin, sige, sabihin natin drawing natin to guys. Okay, so halimbawa na drawing natin to ha. Okay, so ganyan, tilde key tayo. So syempre may wall. Now, kukunin daw natin yung distance ng roof tsaka yung wall. Okay, so nandito yung wall. So pipindot tayo ng 9. Okay, so select lang natin tong line na to. Okay, so nag-highlight na siya. And then select natin tong line na to. Kasi itong line na to is pababa. Nakita nyo, meron siyang arrow na green, dash green. Okay, so ibig sabihin, pag itong line yung kiklik ko, yung dash green niya is papunta din doon. Same direction. Nakita nyo? Same direction. Parallel sila palagi. Pag ito naman ang line yung pipindutin ko, kung saang direction, same din sila ng direction, shape. So, tapat lang natin dito. Ibig sabihin, ito yung dulo ng bubong. Okay, so yan yung dulo ng bubong. Now, punta tayo sa kabilang side. Okay, so hindi natin siya nakikita dito guys. So, dapat guys, ang ayusin natin, yung same direction din. Hanap tayo dito. Hanap na lang tayo dito. Hanap tayo na, F7 na lang, F7. Mag F7 tayo. Ito yung right image ko. Wala tayong makita ang image guys. Sa kabila, no? Wala. Okay, so halimbawa na lang, sige, ito na lang, tsaka itong side na to. Hindi natin siya makita. So, ay, lumiit na. Nag-M na pala ako. Uy, bakit ayaw gumana ng zoom in ko? Okay, so saan ba may kaparehas dito na side wall? Wala siyang kaparehas na side wall. Ito na lang. Sa halimbawa guys, halimbawa lang to guys ha. So, dito kukunin ko yung distance ng wall. Press ako ng 9. Assist line ang 9 guys ha. Assist line. Okay, so kung napanood nyo palagi yung mga videos ko guys, lagi tayong nag-ano doon kung saan yung assist line. Okay, so now hatakin lang natin to sa loob ng wall. Okay, so dito kasi guys, maling direction kasi to. Okay, so ganito, sinasampulan ko lang kayo. Panoorin nyo na lang yung ibang mga videos ko. Okay, kung paano natin ginagawa. Sinample ko lang to guys ha, sample lang to. Okay, so now,
kunin natin, after natin makuha tong yung lines dito sa loob, okay? So, after natin gawa tayo ng letter I, pindot ang I, ayan. So, dapat merong ganyan. Okay? So, obserbahan nyo na lang yung mga tawag dito, yung mga tutorial natin naman na una. Okay? So, yun lang yung tools ha. Yan yung pagkuha ng corner. Okay? So, next natin. Tandaan nyo lang yung tools ha. Yan yung corner. Okay? So, show, hide, actual wall, control I. Okay? So, madali lang naman. At saka, hindi naman ito masyado nagagamit, guys. Yung control I. Ayan. So, hindi naman masyado ginagamit yun. Ayan, yung control I. Wala masyado gumagamit. Ewan ko lang ha. Ako hindi ko to ginagamit yung control I. Bakit? Pwede naman tayo mag-Q. Ayan o, nakikita naman natin guys sa loob. Pag nag-Q tayo, makikita natin yung mga nasa loob. Ako ginagamit ko Q eh. Ayan, so hindi ako nagko-control I. Ayan, so Q pwede na yun. Pero kung gusto nyo gamitin din, pwede din naman. I-hide lang naman niya yung wall. Okay? Same lang din yan sila ng function ng ano kanina eh, yung J. Eto, mas ginagamit ko pa nga tong J eh. Okay, J tsaka tilde key. Mas ginagamit ko yun. Tsaka yung Q. Wala kasi dito yung Q. Pero, walang ko na pero walang Q dito guys. Pero yung sinasabi nitong control I nito is Q lang din yun. Ayan no. Magagamit nyo din yan dito eh. Okay, so halimbawa ito, hide natin J. Oh, pwede din naman. Okay, so ako J lang ginagamit ko. Pero kung gusto nyo din tong i-apply, okay lang din ha. Same lang din. Aralin lang din yan. Okay, so erase. Cut the hole in the roof, face polygon, no hotkey. Letter B lang naman to. Wala dito guys, pero letter B or yung word na delete. Okay, so halimbawa ito, delete natin to, B. Erase natin. Okay, so ganun lang naman yung B. Okay, so, or halimbawa meron ditong cut a hole daw tayo. So, lagay natin, halimbawa meron ditong chimney. Ang ginagamit ko lang dito is 8. 8. Ayan, 8 lang naman yan, 8. Ayan, so hindi siya kumakagat guys. Wala kasi tayong roof. Okay, so itong tools na to guys, hindi naman to masyado importante kasi alam niyo naman paano mag-delete, di ba? Press lang naman yung letter B. Wala nga siyang hotkey eh, oh. Erase lang guys, normal na delete lang tayo guys, yun. Word na delete sa keyboard. Okay, so hindi na natin yan itatakal. Reset view, ito yung kanina, 0. Okay, so halimbawa, nandito tayo, reset view, 0. Okay? Next natin, face split. Okay, so yung face split guys, ginagamit yan para i-cut natin yung mga shape sa loob. Okay, so halimbawa na lang guys, halimbawa dito, saan ba pwedeng gamitin yung face split? Okay, so wala tayong makitang merong pwedeng i-face split dito ng sample kasi halos flat. Or try natin to guys, sampulan natin itong shape na to guys. So label ko muna, hindi ko na i-perfect guys ha. Okay, so hindi ko na siya i-perfect. Halimbawa ito guys. Halimbawa itong meron dito. Ay, sige lang, wait pa lang. Lagyan na lang natin ng roof para mas maintindihan nyo. Sample lang to guys ha. Wala naman tong roof. Naka-arc to eh. Sample lang to ha. Halimbawa meron tong roof. Okay, so maglalagay tayo dito. Wala kasi akong sample kanina. Okay, so maglalagay tayo ng sample dito guys. Ng kung ano yung i-face split natin. Teka lang. So, ibig sabihin lang na mag-face split tayo guys is ikakat natin yung mga panels na hindi natin need sa loob. Okay, so like for example, ito. I-face split natin tong nandito sa loob. Okay, so ang gagawin natin, tanggalin ko lang muna, hatakin ko lang to. Okay, so hatakin ko lang yung lines. Kunyari, itong lines na to is mataas. Ayan. So, makikita nyo to guys lagi sa mga videos ko ha. So, iselect ko lang to guys. Press ako ng number 8. So, nakita nyo naputol. Naputol nyo sa loob. Nakita nyo? Ay, natanggal ko yung base. So, nakita nyo guys naputol yung loob. So, eto yung face split.
Okay, so kinat niya yung sa loob, pwede na natin lagyan to dito. Okay, so maraming pwedeng paraan paano mag-faceplate ha, hindi lang ito guys. Hindi lang ito ang faceplate. Pwedeng sa loob dito, pwedeng sa gilid. Basta importante sa faceplate guys is ikakat mo siya sa loob. Okay, so pwede din siya sa chimney. Like for example, meron chimney dito. Meron chimney. Sample lang to guys ha. Sorry. So ito guys, hindi ko to ma-select yung loob. So gagamitin natin si J-tool. Okay, so select natin J-tool. Now, pwede ko na siyang i-select taas. Balik ko lang yung roof. Ayan, binalik ko na. So, i-drag natin si sidewall. Ayan, so, gamitin natin dito guys, si number 8. Okay, so nakita nyo, delete lang natin yung extra. Dito lang kayo mag-delete guys sa ilalim. Okay, pag nakakuha kayo ng ganito duplicate, dito kayo sa ilalim. Ayan, so goods na to. Okay, so ganyan guys ang faceplate ha. Okay, yung mga patong-patong na mga lines, buburahin niya lang yon. Ikaw na mag-manual, mag-delete. Meron kasi tayo ditong auto, yung F4. Okay, sa F4 guys, lahat yon, lahat na yun siya guys, naka-automatic na. Yung mga error, yung mga need i-faceplate, i-delete yung mga laman sa loob. Nandun naka-incorporate na yun sa F4. Okay, kaso lang guys, sa F4, kagaya ng explain ko palagi guys sa mga video natin, mag-ingat kayo sa paggamit nun kasi sinisira niya lahat ng mga buildings natin. Random ha, random. Hindi naman sinasabi natin lahat sisirain niya. Okay, so ginagamit lang namin yung F4 sa lahat. Pag natapos na namin lahat ng buildings, sa end na. Hindi pwede yung dito drawing ka F4, dito na naman drawing ka F4. Dito drawing ka F4. Hindi pwede guys kasi pag ginawa mo yun, eto sira. Next, eto sira. Kasi syempre meron siyang gagawin. Maghahanap siya ng gagawin. So, wala na siyang gagawin. Manira na lang siya. Ewan ko nga ba ba't ganun yung nangyayari sa F4. Mas maganda sana guys kung hindi ganun. Mas mapapagaan yung trabaho natin pag walang ganun. Okay, so yun lang function nun guys ha, yung F8. Okay, so tanggalin lang muna natin itong mga to. Okay, so yun lang yung function ng faceplate ha. Gamit na gamit natin tong faceplate guys kasi nga hindi pwedeng hindi tayo mag-faceplate kasi dapat matanggal natin yung mga excess na mga panel sa loob. Okay, so kung panoorin niyo yung mga videos ko guys, makikita nyo lagi akong gumagamit ng faceplate doon. So tingnan nyo na lang doon ha. Flip view, swap left and right image, no hotkey. So wala rin tong hotkey guys. So ibig sabihin guys, pag sinabing walang hotkey, ito yung flip view. Ayan, so nakita nyo, etong view na to, ililipat ko siya dito. So ibig sabihin swap. Okay, so swap. Nakita nyo, etong pula, ililipat ko dito. Lahat tong mga image na nandito sa left, ililipat ko sa right. Swap. Okay, mag-swap lang sila. Ayan, so hindi siya nag-swap. Okay, so select lang natin. Ayan. So yan yun guys ha, yan yung flip view. Magpalit lang sila ng view. Okay, so wala namang importante doon, wala namang special doon. Magsuswap lang naman yon. Reset main view. Okay, so etong katabi lang nun guys, eto yon. Halimbawa, ang dami mo nang napuntahan. Ang dami mo na, 9 to guys ha, 9. Ang dami mo nang napuntahan. Gusto mong bumalik sa main view mo, etong reset. Okay, pag i-click natin to, pupunta siya sa main natin, yung pinaka-0. Okay, so eto lang yun, tandaan nyo to ha. Eto, pag gusto nyo mag-swap, ayan, gusto mag-swap, nag-swap na sila, di ba? Ayan, nag-swap sila. Tingnan nyo itong may black na image. Lilipat natin. Dito naman ngayon yung may black na image. Pag i-swap natin yung black, nandun na naman siya sa kabila. Palit-palit lang. Pag ilipat natin sa main view, babalik naman dun sa kabila. Okay? So, ganun ang ibig sabihin nun ha. Itong dalawa na to. Yan yun. Asa na ba tayo? Previous image. Okay, so itong F1 and F2. Magagamit nyo to guys pag ayaw nyo gumamit ng F7. Sa F7 kasi dito makikita nyo lahat ng view. Makakapamili ka na kung anong gusto mong view. Okay, like for example, ito gusto ko tong nasa left image. Ito naman gusto ko sa right. Okay, so meron sa mouse natin, kung titingnan nyo yung mouse nyo, meron kayong right click and left click.
Okay, so dito din, kung gusto nyo itong image nasa left, then click natin left click. Okay, so magiging blue yung nasa left. Okay, so nakita nyo, every time na mag-click ako ng image kung saan yung gusto ko, pag left yung ginamit ko, kung ito yung naka-assign, lilipat yan siya dito sa left mo din na view. Okay, so right click naman kung ano yung gusto mong view na mapunta sa right click. Like for example, ito gusto ko tong pumunta sa right click. Magpupula yan siya. So lahat na yung pula pupunta sa right, yung blue indicate na mapupunta to sa left. Okay, so tingnan natin. Ayan, nagpalit na siya, di ba? Okay, so yun. Yung F1, F2 is dito guys. Dito naman yun. Okay? Para itong view na to, halimbawa gusto mong lumipat, gusto naghahanap ka. Okay, pero matrabaho to dito guys ha. Matrabaho to dito. Ayan, F1, F2. Ayan, F1, F2. Pwede din dito. Pwede din F1, F2. Lipat-lipat lang yung view dito. Okay? Pero sa F7, makikita mo lahat yung view sabay-sabay. Nakakapamili ka pa ng gusto mo. Okay? So, walang special doon. Yun lang yun. Auto-fix. Ito yung sinasabi ko. Ay, sorry. Ito yung sinasabi ko, guys. System, automatic adjustment. Automatic siya mag-close ng gap. Automatic mag-pull near vertical walls. Yung mga magpo-purple, aayusin niya. Okay? To perpendicular to the ground. Ibig sabihin, kapag hindi siya mag-error kasi yun pag hindi siya balance or pantay. Okay, so dapat pantay siya. So sa F4, automatic na siyang magpapantay. Pero sabi ko nga guys, mag-ingat kayo dito sa F4. Huwag niyo siyang gamitin maya-maya. Okay, gamitin niyo lang siya last na. Yung tapos ka na mag-layer, yung mag-face split ka na lang. Okay, at huwag mo gamitin si F4 sa arc. Okay, kasi kung mapanood mo yung iba kong mga tutorial guys, pag nag-F4 ka sa arc, instead na arc yan, gagawin niyang flat. Okay, ipapatag niya yun, ipapatag niya. Okay, so F4 ha, yun lang yun, automatic. Ginawa ko na rin yan sa mga ibang tutorials. Group, alam niyo na tong number 4 and number 5, di ba? I-group. Number 4 is para mag-group. Okay, so para malaman nyo guys, if group is, click nyo yung letter P. Okay, so dito guys, ito ibig sabihin nag-highlight siya ng yellow, ibig sabihin nag-group nyo na to. So dito sa side na to, hindi pa to naka-group. So pag group natin to guys, press tayo number 4. Okay, pag naka-P mode tayo, malalaman natin guys na naka-group. Ayan, P, press ko yung P. Ayan, so ibig sabihin ito naka-group, ito hindi. Okay, so kung ungroup natin to, press tayo ng 5. O, nakita nyo, kahit naka-P ako guys, hindi siya nagbabago. Unlike dito sa kabila guys, pag nag-P ako na naka-group, nag-yellow. Sa kabila, naka-ungroup, walang nangyayari. Okay? So, yun lang yung function ng group 4 and 5. Display group rendering effect P. Ito yun, yung ginagamit ko kanina. Display rendering, yung letter P. Okay? So, ayan. Yan yung letter P. Para malaman mo kung naka-group ba sila or hindi. Kasi guys, dito guys, sample kita ha. Naka-group tong part na to. Pag nag-letter P ako guys, tingnan nyo yung kabila guys, hindi lahat na-group. Ito, meron pang pula. Okay, so ibig sabihin, hindi mo yan na-group. Kapag na-group natin yan lahat yan, mawawala yung kulay. Nakita nyo? Nakita nyo? Pinagkaiba? Okay, pag na-group, pag naka-render na siya guys, makikita mo if lahat sila naka-group or hindi. Okay, so yun lang yun ha. Draw assist line. Okay, so assist line guys, 9 lang yun. Okay, so ang assist line is syempre to assist sa atin guys kung saan tayo. Halimbawa, gamit na gamit to guys kapag mag-draw tayo dito ng i-assist natin to dito. Assist natin yung shape, assist natin yung roof. Okay, so pwede yan. Okay, so halimbawa dito, hindi pala pwede. Naurong ko na siya. Ayan, so gagawin lang natin, pwede pala sa i-uso. Oops, sorry. Assist, ayan. Hatakin lang muna natin to guys. Ayan, para ma-assist lang tayo. Pangalan niya pa lang guys na i-assist. Para assist tayo guys. Kasi kung halimbawa wala to, paano mo malalaman kung saan ka magko-connect? 'Di ba? Saan ka ko-connect? Hindi yan siya, wala kang lang mangyayari. Hindi mo alam manghuhula ka kung saan ka magko-connect. Hindi yan siya ko-connect guys, ayan oh. Okay, so hindi siya magko-connect. So walang mangyayari sa iyo diyan. Okay, so kailangan mo ng assist line.
Okay? Para i-assist ka saan ka dapat mag-connect. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng assist line. Hide all shapes. R. Ginagamit na natin to. R again to redisplay. Okay? Ginagamit natin to guys. Okay? Hide all shapes. Okay? So, para makita nyo, may titingnan ka kung asan ba yung tama ba yung angle mo. R lang yun ha. Show assist lines Q. Okay, so ito yung kanina, naturo ko na yun kanina guys. Halimbawa, gusto mo makita guys yung assist line dito. Okay, pag nakaganito, hindi mo makita yung assist line. Ito yung green. So pag nag-press ako ng Q, ayan, lumabas na yung assist line. So ibig sabihin, pwede na akong gumawa dito, mag-draw ng another layers. Okay, mag-draw ng another layers kasi nakikita ko na siya yung wall. Pero pag hindi tayo naka-Q, mahirapan tayo dito guys mag-draw ng layers kasi hindi natin nakikita yung loob. Okay, so ganun yung important siya ng letter Q. Gamit na gamit ko din tong Q. Okay, hide and ano lang, delete all assist line. No hotkey tong delete all assist line guys. Ito lang yun yung letter X. Okay, delete all assist lines. Okay, para hindi sagabal. Pag halimbawa gagawin nyo lang yan kapag tapos na kayo. Delete nyo lahat ng assist lines. Okay, so pull roof face to perpendicular ground, shift Y. Okay, so eto nito guys, gamit na gamit ko tong shift Y tsaka itong alt Y. Okay, so si shift Y guys, gagamitin natin si shift Y kapag halimbawa gumawa ako ng assist line. Lalampasan ko ha. Gagawa ako ng assist line guys. Lalampasan ko, tapos mag-draw ako dito. Flat ba siya? Ay, hindi pala. Sorry. Wait lang. Ulitin natin. Kasi hindi natin ito na-capture. Okay, so dito tayo. Halimbawa, guys, mag-draw tayo ng assist line. Okay? So, lagyan natin ng wall. Sample lang to guys ha. Huwag nyo itong gayahin yung ganito. Dapat maganda yung layers nyo guys. Kasi demo to. Okay, so ginagawa ko lang guys is binibilisan ko lang para pakita lang sa inyo guys yung function ng tools. Okay? Function lang ng tools. Mag-purple ka. Uy. Ayaw niya mag-purple. Wait lang guys. Hanap tayo ng ibang paraan. Paano siya mag-purple? Pagbigyan mo na ako. Mag-purple ka. Ayaw niya. Diba ka dito. Try natin dito guys. Ayan, so ganito. Ayan, nag-purple siya, guys. So, ang pagka-vertical, guys, or patayo, okay, so kagaya nito, patayo to, guys, patayo. Ang sabi doon, gamitin daw natin si Shift Y. Okay, so, para maging maayos natin tong purple, guys, select natin, Shift Y. Okay, so, ang opposite naman ng vertical is horizontal. Okay, so halimbawa meron kang lines dito na nag-purple horizontally. Okay, so ibig sabihin nun guys, ang fix nun is alt Y. Okay, so bihira lang 'yun guys. Nangyayari lang 'yun sa mga chimney, sa mga yung mga nasa looban. Bihira lang 'yun lumabas yung ganun klase horizontal na purple. To fix that one, alt Y. Okay, so dito kanina, yung fix natin dito sa vertical is Shift Y. Okay, so nakita nyo, naging dilaw na siya. From purple, naging dilaw. Okay, so yan yung gamit ha. Ayan, so parallel to the ground ang Alt Y. Ang Shift Y is perpendicular to the ground. Patayo. Okay, ang parallel is level sa ground. Okay, so itong image naman sa F7, ito lang yun guys. Okay, gagawin nyo itong F7 kapag ka maghahanap kayo ng gusto nyong angle or gusto nyo magpalit-palit ng dito. Gagawin nyo rin itong F7 pag mag-submit na kayo ng task kasi dapat dito guys, i-click nyo itong show report. Hanggat hindi nyo na-fix lahat ng topology, hindi nyo to mapapasa. At kapag hindi kayo nag-F7, nag-Control A lang kayo guys, hindi nyo to nag-render report, hindi nyo rin yan mapapasa. So, pag tapos na kayo lahat mag-fix, ready to submit na kayo, F7 is last nyo na pipindutin
And then, itong Alt-R or Show, click nyo lang yan. Maglo-loading yan, guys. Kapag nagbago na yan ng itsura, lalabas na yung 3D mode niyan, ibig sabihin, good to go. Pwede nyo na yan ipasa. Pag wala ng topology error. Pag wala na kayo makita. Okay, so in this case, since naggawa-gawa lang naman tayo, hindi natin ito makikita. Panoorin nyo doon sa mga videos ko, guys, kung paano ang last na pag-submit ng task. Okay, kasi doon lagi ko nasasubmit yung task. Okay? Yun lang yung function ng F7. Okay, so enter image selection, F7, eto na yun. Okay, red box is currently left image, blue box. So, na-explain ko na kanina yung red and blue box. Okay, kapag mag-click tayo ng right click, yung blue box is nasa left image. Sa right click, magiging red, papunta siya sa right image. Okay? Display 3D rendering, ito yun kanina, nagawa na rin natin yan, yung R. Okay, 2D and switch mode sa S. Okay, so dun yun sa F7 guys Dito yun sa F7. Okay, ito lang yun, 2D views. Shortcut lang yun, 3D model. Pwede nyo naman siyang i-click. Okay, nakita nyo dito, ito yun Ito yun. Pwede nyo siyang, clickable naman siya guys, kung ayaw nyo mag-shortcut. Ito lang naman yun, press S to switch tab, F7 to magnify, escape to exit, M to toggle magnifier, control scroll. Ito yun guys, pagka gusto nyo siyang pag-zoom, pag gusto nyo palakihin. Ayan, zoom in, zoom out. Hold nyo lang yung control while iniikot nyo yung scroll ng mouse. Ha? Okay, so ito yung last. Okay, so yun lang yan guys. Hindi nyo rin naman masyado yan tutukan. Ayan, so yun yung zoom in kanina. So magnifying glass. Tapos Alt-R, generate and display render report. Sabi niya, sir, hindi gumagana yung Alt-R. Nangyayari lang yan guys kapag ka nag-i-interfere yung, kapag halimbawa naka-Nvidia graphics card ka. Okay, so para hindi ka namang problema dun guys, pwede mong i-off yung rendering mo sa graphics card. Or kung pwede naman, i-click mo na lang yung sabi ko kanina dito. I-click mo lang to, same lang din yan sila ng function ng Alt-R. Ang Alt-R is a keyboard, dito is a mouse. Okay, mag-click ka lang dito, mouse lang to. Pagka mag-Alt-R ka, keyboard yung pinindot mo. Okay, so madali lang yun guys. Madali lang yun. Repair mode. Okay, so itong repair mode guys, isa sa mga magandang function ito. Okay, kasi sa repair mode, sa pangalan niya pa lang guys, repair. So ibig sabihin, halimbawa, dito sa view na to guys is tabingi. So tamang-tama, gamit tayo ng repair mode, pasok tayo. Anong sabi doon? Letter M ang repair mode. Okay, so etong view na to, press ka pa rin ng select. I-repair natin. So, nakita mo? O, ito din, repair natin. Pwede din tayo mag-repair sa left view. Wait lang. Usog natin tong line. Ayan. Usog natin tong line. Oops, teka lang. Pwede to guys Pwede tayo mag-repair view dito guys. Ayan, dito na lang. Ayan. Okay, so pwede natin yan. Tapos, syempre, kapag na-match na natin lahat ng angle, syempre, ayusin na natin. So, ayan lang yun, guys Syempre, dapat kayo na mag-ayos. Okay, sinasample ko lang sa inyo, guys, na ito yung gamit ng repair tool. Ng M. Ha? Yan yung gamit ng M tool. So, halimbawa, guys, meron tayong dito na ayaw nyong igalaw. Like, for example, ito, sakto na to, ayaw ko tong igalaw. Select mo to dito, guys, tapos press ka ng O. Lahat ng mga ayaw mong magalaw, guys, press mo yung O. So, pwede kang mag-edit dito, guys, na hindi ito madadamage yung mga lines na to. Okay? So, nakita mo? So, nag-edit ka, hindi na siya nagagalaw. Ibig sabihin nun, ilalak natin yung mga points na ayaw mong ma-edit. Okay? So, dito, guys, madali lang ang pagre-repair this time kasi nga, dahil dito sa M mode na to. Ha? Okay po? So, gamitin nyo din yung M mode, ha? Pero mag-ingat kayo dito, guys. Huwag magpasobra. Kasi, sisirain niya din yung line mo pag nasobrahan ka sa, halimbawa, nasobrahan ka, wala ka, move ka ng move. Oh, syempre, sisirain niya din yan. Okay, so, then, syempre, i-balance nyo lang yung paggamit nyo ng repair mode, ha? Okay, now, to release this, guys, pindot lang din ulit M. Okay? Again, letter M, manual or M mode. Okay po? Ayan, M mode.
Okay, so magagamit nyo yan guys ha, yung M mode na yan. So halimbawa naman, meron pa ito isang repair mode. N mode naman. Kanina is M, ito N. Ginamit natin dito is Y. Okay, Y ay O pala, O. O para i-lock. So dito guys, sa N mode, ang purpose ng N mode guys is para snap. Okay, so gagamitin lang din natin yung Y ay yung ano pala, yung O para i-lock. So halimbawa guys, halimbawa meron ka ditong red. Okay, so papasok tayo ngayon sa repair mode gamit yung N. So press tayo ng N. Okay, so select natin to, press Y. Select natin to, press Y. Magko-connect yan sila. Kaso lumayo siya. Okay, so gagamit tayo ng lock mode. So pindot tayo ng O, press tayo ng Y dito, press tayo ng Y dito. Nakita nyo guys, yung points yung nilalagyan ko ng ano ha, yung points. Ibig sabihin, itong point na to, ililipat or i-connect ko doon sa point sa dulo. Okay, para ma-achieve natin yan, space na up. Click natin space bar. Nakita mo? Nandun siya sa dulo. Na-connect na siya. Okay, so, halimbawa ito guys, ito din, hindi natin na-connect. Meron ka dito, maliit lang dito guys. Meron ka maliit dito na ganyan. So, pwede mo naman iurong lang to. Pwede mo naman iurong lang to. Pero may mga scenarios guys na sobrang hirap i-connect. Like for example, yung mga Dutch roof na, yung mga dami ng mga arte ng mga roof. Okay, so meron kang mga need i-connect. Gamitin nyo tong N mode para snap yung mga need nating snap. Dito kasi wala tayong mapag-snapan na maganda-ganda kasi mga pangit lang yung mga simple lang yung mga image nandito. So N lang tayo, select lang natin tong O, press Y. Okay, press natin tong Y. Dito din, tutok lang natin yung mouse natin dito. Pag nakita mo yung dot, tutok mo yung mouse mo, press Y, space bar. Okay? Tapos to release, press N again. Okay? So, gamit na gamit to guys sa mga complicated na mga roof na need natin i-fix. Lalo na pag sobrang dami ng panel, sobrang dami ng designs. Gamit na gamit itong N mode. Okay? So, panoorin nyo yung mga iba kong videos kung paano ko ginamit si N mode. Okay, so wala namang ibang special doon. Yun lang yun guys, yung N mode. Pero napakadali, mapapadali yung work natin guys, especially kapag magre-repair lang tayo. Gamit natin tong repair mode. Kaya nga siya pang repair mode. Itong M, pag magdadrag ka ng mga, halimbawa, sabihin ng comment, kailangan doon natin siyang i-match. So, gamit tayo ng M. I-repair lang natin yung mga sides na hindi siya match. Okay, so, kagaya nito, gamitan lang natin ng M. Okay, ang kagandahan kasi sa M, guys, sasabay sila lahat. Okay, sasabay sila lahat. Ayan, so, kagaya niyan, snap natin. Okay, so dito, sumobra daw siya dito na view, lampas natin. Ayan, diba? So, ito din dito na view, side lang natin dito. Ayan, tapos usog lang natin. Ayan, pwede natin siyang hilot-hilutin, guys, ba? Ayan, so, meron din siyang limitations, ha? Meron din limitations yung, ayan, nakita mo? Press na kayo ng M, nakita mo? Ayan, so, dito yung purple side, gamitin lang natin, nawala na siya. Okay, so, yun yung mga limitations ng M. Mag-ingat lang din tayo, ha? Siyempre, kada hatak mo, pag sumusobra ka na sa paghahatak, siyempre, masisira din yan. Kaya, sa mga minimal repairs lang tong M, tsaka tong N. Okay, so, wala naman ng tools. Usually, lahat ng tools is nabanggit ko na. Okay, wala naman na dito. Wala nang ibang mga tools dito, guys. Na-explain ko na rin yung L tools. Okay, so the rest, guys, ay apply nyo na lang siya sa actual task natin, ha? Doon na lang ninyo alamin or aralin yung mga tools na ito. So, mostly, nasabi ko na lahat. Itong fill area, hindi ko to masyado nagagamit. Ewan ko kung paano din to. Ano ba to? Control, fill area, Control E. So, try nga natin kung baka dito yan siya. Control E. Hindi ko rin alam kung saan yung Control E na to eh. Control E. Hindi ko alam kung saan siya gagamitin guys ha. Kasi ang E is box. Okay, pag magbabox ka. Ayan. Pero yung sa Control E, hindi ko pa alam kung paano functionan. Yun nga, Control E. Hindi ko talaga alam yun. Ano din ako eh. Wala pang gumagamit tayo nitong Control plus E. Hindi ko sure kung sino nang nakadiscover na itong Control plus E.
So, mostly yung mga tools dito guys na gamit ko na halos, ito lang ang hindi ko alam kung paano function nitong control E na to. Ang alam lang namin is itong E. Sabi lang dyan, fill area. So, anong gagawin mo pag mag-control E? Wala namang i-fill. Please draw a point. Sige, try ko nga. Please draw a point. Control, sorry. Wala naman. Ayan, so hindi namin alam talaga kung anong pwede. Wala din, wala naman nangyayari. So, useless yung tools na to pag hindi natin alam ang gamit. Okay, so yun lang guys, no? Halos naman na ng tools na explain na natin. Okay, so wala naman ng, ito, image selector. Ito yung L, I, yung, draw if return, yung I, yung dito sa gilid, yung gagawa tayo dito guys, oh. Yung assist line. Diba? Ito yun. Ayan. Tapos dito sa kabila, uurong natin. Press Q. Drag natin yung wall. Select Q para makita sa loob. Press I para mag-drag ng ganyan. Okay? Tapos group. Okay? So, makikita nyo ito lahat guys doon sa mga tutorial natin. Okay? So, in-explain ko lang dito kung paano gamit. Okay? So, mostly mga topologies is eto lang talaga guys ang lumalabas na topology. Invalid group volume. So, pagka ganito lagi guys, wag nyo na ito i-click isa-isa. Kasi mostly magkakasama lang yan sila. Select mo lang to. Tapos select mo and then group. Mawawala na yan lahat guys. Maliban na lang kung lahat natin kagaya nito. Ito, illegal group surface na to. Wala naman na tong ay naka-M na naman ako. Delete lang natin to. Bakit laging nag-M? Magkatabi kasi sila. Okay, so ito group lang natin to. Group lang natin to. Group lang natin to. Ito group lang natin. So pag control T natin to, wala na. Ito na lang invalid invalid group volume. Ay kasi nga na J natin yung mga diyan eh. Yung mga roof kanina. So, try natin control T. Ayan, so meron lang ditong flat. Ayan, so nasa ilalim na pala sila guys. Okay, so mag-error talaga yan. So, pag sabihin na lang natin, ma-delete natin. Bakit laging Control T. Ayan, wala na. Control T ha, topology. Wala siyang error. So, this time, pwede na tayong walang error. Pwede na natin siya dito show render report. Wag lang natin ipasa. Okay, so ganito mangyayari guys. Show render report. Ayan, so walang laman. Siyempre, wala naman tayong ginawa eh. Okay, so yan yun. Okay, so mahalaga to ha. So, pasa nyo yun mabuti. Before mag-submit ng task, make sure na ginawa nyo lahat ng mga rules. Okay, so wala naman ako idadagdag guys sa tools. Yun lang naman ang function ng tools. Ito lang naman lahat yun. Okay, so yun lang. Panoorin nyo yung mga videos natin guys para alam nyo kung anong gagawin ha. Okay, sige, salamat.